Bata o matanda, may ngipin o wala. Kahit sino ka pa man, basta negosyo ang usapan, kakampi niyo ako dyan. Kaya naman, eto na ang mga negosyo at mga negosyanteng magbibigay inspirasyon sa inyo. Fighting! Ang mga ilaw ng tahanan, sa maliit na puhunan, caring-carry ang business na malaki ang pinagkakakitaan. Per day, 10 kilos. Pero pagka mga holiday double, so 20, minsan 40 kilos a day ang niluluto. Kahit ilang beses nadapa, laban pa rin itong negosyong dampa. Nung nag-opening kami, may acoustic band, dinumog kami ng mga tao. Kailangan lakas ng loob pagdating sa business. K-drama egg drop sandwiches, nagdadala ng panalong business. Pumapalo po kami ng 100 to 120 per day. Kahit nasa bahay ka lang, jackpot po talaga. Lahat na yan sa Pera Paraan. Mga kapuso, 84 days na lang. Pasko na. Kaya naman hatid ko sa inyo ang mga pagkain inihahanda lang tuwing Pasko at may okasyon. Pero ngayon, isa nang ganap na negosyo. Hi guys! For today's video, meron daw akong challenge. Aba, dito daw ay masusubok kung gaano ako kabagets. Aba, sige. G tayo dyan. G! I don't know. I know, right? By the way. To be... Ay, nako! Ano ba yan? Di ka alam yung TBH. Saka yan. To be honest. Never mind. Direct message. For your information. Oh! Ano yan? We don't know... We don't... Ah! Ano yan? Whether... ano yan? Wala daw yung money. Wala daw yung money. Basta inaalam ko dyan. Pass. Be right back. Ano yan? Ano yan? I really like. Up next, may beef lasagna, may chicken lasagna, at may laing lasagna. We, mga mamshi! Abangan, mamaya. Gusto niyo bang malaman kung paano gumawa ng egg drop sandwich? 1 milyong utang na bayaran mula sa kinita sa negosyo. Momshies and grandmomshies na team bahay, this is your sign. Katulad ng momshies na tampok natin ngayon, hindi hadlang ang edad para magkaroon ka ng sarili mong negosyo. Meet Be, ang OGO Original Be since 1965. Sa tindig at poise, aakalain niyo bang 57 years old na siya? Mula sa pagiging hands-on mommy sa kanyang 4 na anak, nag-change career siya para maging hands-on businesswoman. Yung bunso ko nasa college, pero graduating na siya. So, sandali na lang yun eh. So, after that, wala na ko inaalagaan. Kaya ako naisip na, doon na lang magpaka-busy. Ang naisip niyang gawing negosyo, ang specialty niya tuwing may handaan, lasagna. Start yan tuwing family reunion. Once a year kasi, if not Christmas or New Year, ganun lang. And then, may mga visitors din na yun yung sasahanda namin, lasagna. So, yun yung nasabi nila na, bakit hindi mo yan i-business? Bukod sa beef at chicken, mayroon silang isa pang flavor, ang lasagna na laing. Hello, Bestie! I'm Be of Best Lasagna. Papakita ko sa inyo kung paano magluto ng laing lasagna na isa sa bestseller ng Best Lasagna. Ilagay sa kaldero ang unang piga ng gata, pinaghalo-halong bawang, sibuyas, sili at luya, at smoked salmon flakes o pwede ring tinapa flakes.
Kapag kumukulo na, saka ilagay ang mga dahon ng gabi. Ang nakita kong sekreto para hindi kumate ang laing is banlawan nyo, hugasan nyo muna yung inyong gabi. Kapag tuyo na ang laing, saka maglagay ulit ng kakang gata. Para ma-achieve natin yung masarap na laing, ipapakuluan natin ito ng 2 to 3 hours. Takpan lang natin, hantayin nating matuyo siya. Matapos ang 2 oras, luto na ang laing. And now, gagawa naman tayo ng Mornay sauce. Mornay, ito yung signature sauce ng Best Lasagna. Sa tinunaw na butter at harina, ihalo ang evaporated milk. Saka isunod ang 5 klase ng keso. Kapag natunaw na, ilagay ang all-purpose cream. Kapag luto na ang sauce, pwede nang mag-assemble. At saka ito i-bake. Ito na! Luto na ang laing lasagna. Masarap siya, malinamnam. Creamy, lasang-lasa yung gata. Nag-aagaw yung tamis at saka yung alat. 2013 nang simulan ni Be ang negosyo. Namuhunan siya ng 5,000 pesos. Pero alam niyo bang sa ngayon, kumikita na ito ng For a week, maybe 5 figures. So, if per month, 6 figures. at kapag holiday season naman, Per day kasi, 10 kilos pagka regular. Pero pagka mga holiday double, so 20, minsan 40 kilos a day ang niluluto. kaya naman kapag darating na ang December, umaarangkada ang kita nila sa 5 figures kada araw. Bongga! Susunod sa Pera Paraan. Naiba raw ang banana cake ni Tita Vic dahil sa mga gimmick na fillings at toppings. Meron kaming mga 200 to 250 loaves every day. Sa isang araw na kumikita kami ng mga 5 digits. Syokot, syokot. Syak. Syak ba yan? Syak? Ghosting, nawawala. Nawawala daw, biglang nawawala, hindi nagpapakita. Ha? Ano yan? Nagpabili libre. Nakiisip-sip na lang. Safety. Teka, safety? Sipsti. Sipsti. Ano yung sipsti? Pera? Low. Nasa baba yung susi, gano'n? Ano yan? Loka-loka, gano'n? Ano? Ano, Loki? Ano? No, may hinahanap? Ano yan? Ano? Kung looking young lang din naman ang labanan, hindi rin pakakabog si Tita Vic dyan. Believe it or not, si Tita Vic, senior citizen na. What? A mother of 3, dati ring full-time mom turned baker and businesswoman. Yung mga bata, they have their own, all grown up. My eldest son got married, yung dalawa na iwan. Busy rin sa kanilang mga kanya-kanyang career. Na sobrang nabore ako sa bahay. Kaya sabi ng mga anak ko, so ano ba ang gusto mong gawin? Ano ba ang first love mo? So sinabi ko, wala, parang gusto ko ulit mag-bake. Dahil may kanya-kanya ng mga buhay ang mga anak, hindi niya naiwasang mangulila sa mga ito. Tahimik sa bahay namin, yung ang anak kong na pinaka-close sa akin na lagi kong kasama. Siyempre may sarili ng bahay, so hindi ko nakasama. Yung dalawang anak ko naman, very busy rin sa work. Kaya't ang pinagkaabalahan niya, ang giveaway lang noon tuwing Pasko, ngayon, star na ng kanyang negosyo. Every Christmas, every special occasion, nagbe-bake ako ng banana cake lang. Tapos meron akong, yun ang pang Christmas giveaways namin. Nang mauso ang mga online business, sinubukan daw ito ni Tita Vic. Pero bago ang negosyong ito, meron na daw talagang bakery si Tita Vic noon. Nung maliliit pa yung mga bata, mga 25 years ago,
Meron akong maliit na bakery and sari-sari store. Talagang nakakapagod din ang bakery, kasi you have to wake up early, tapos tutulog kami, gabi na. Kaya naman, nagdesisyon siya na isara na muna ang bakery at mag-focus sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Ngayon na malalaki na ang mga ito, sinamantala niya ang pagkakataong makabalik sa gusto niyang gawin. Hi, I'm Tita Vix. Ituturo ko ngayon sa inyo ang paggawa ng banana cake namin. Isa lang ang butter sa mixer, idagdag ang asukal na pula at itlog. Kapag nahalo na, ilagay ang harina, baking soda at baking powder. Siyempre, mawawala ba naman ang saging at cream? So, after we mix the banana cake, lilipat na natin sila sa pan, sa loaf. We only use premium banana. Naiba raw ang banana cake ni Tita Vic dahil sa mga gimmick na fillings at toppings. Pagkatapos ma-bake, ready na ang banana cake. Sarap siya. Lasa yung banana, tapos yung nasa gitna niya, ang sarap. Para kami kinakain na cake. Tapos, apakalambot niya. Hindi siya super sweet. And ang gusto ko dito, hindi siya nakakaumay. Ang 5,000 puhunan ni Tita Vic na palagunan niya hanggang naipa-renovate niya ang dati nilang bakery para maging production area. At may malinis na kita na siyang 5,000 to 7,000 pesos sa isang araw. Tuwing magpapasko naman. So, nung Christmas, nung holiday, meron kaming mga 200 to 250 loaves every day na order. Sa isang araw na kumikita kami ng mga 5 days a day. Aba, pwede ba namang ako lang ang may challenge? Nako, ikaw, Be, at Tita Vic, meron din akong challenge sa inyo. Kailangan kumuha kayo ng mga litrato, larawan o photos na Instagrammable. You know what I mean? IG-worthy photos na yung mga produkto nyo na kailangan alam millennial, ha? Challenge accepted. Achieve! Hindi ko inakala na may career pa pala ako. So yung mga nanay, huwag kayong matakot na mag-venture o sumubok kung ano yung gusto nyong gawin. Lahat ng tao may pag-asa. Lahat ng tao pwedeng kumita at magkahanap ng kabuhayan kung talagang gugustuhin natin. Pinatunayan ni Bea at Tita Vic na age is just a number. Na kahit ano pa ang edad mo, hindi pa huli para kumita. Susunod sa Pera Paraan. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kung hindi 81 dishes. Ganyan karami ang mayroon sa dampang ito. Ang isang negosyo pag tinamaan ng trahedya. Pwede kang mawala ng pag-asa. Nasunog yung pwesto namin. Maraming gamit na nabasag, nasira, nawala. Pero sabi nga nila, sa pinakamadilim na parte ng buhay, lumalabas ang totoong liwanag. Welcome to Pera Paraan. Okay, so itong dampa sa Tugdo, bago to, no? Yes, ma'am. 2 years pa lang po tayo nag-ooperate. Ay, yung mga binibenta nyo dito ay mga sariwang seafood talaga, Yes, ma'am. ibang-ibang klase. Apo. Saan galing yun? Meron pong Palawan, General Santos. Opo, iba-iba po. Bago pa humaba ang kwentuhan namin ni Jeff, aba, kailangan ko nang mamili ng seafood. So, paano sistema dito, Jeff? So, may natatanaw ako doon parang palengke. Yes, Halika, ma'am. halika nga. Mamamalengke po tayo dyan, ma'am. Okay, mamamalengke kami ni Jeff. Dito sa kanilang mini market. Wow, may lobster! Saan galing to?
ang lobster nyo? Palawan po. Alimango. Saan galing alimango na yan? Ano po siya sa Rojas po? Rojas. Babae. Yes. Meron ibang klase, may ibang klase po siya. Ano yan? Tuna belly po, madam. Dito pala pwede bumili ng mga ganyan tuna belly. Anong oras kayo bukas? Operation po, 5 p.m. to 12 midnight. Usually po kumakain sa amin ng mga family po. So mga dumadayo pa o taga rito lang din? Mga dayo na po, ma'am. Out of their 81 dishes, ilan sa mga bestsellers ni na Jeff ang buttered garlic shrimp. Pero, paano nga ba ito naiba sa nakasanayan nating luto? So magluto po tayo ngayon ng buttered garlic shrimp. Ang sariwang hipon, ipiniprito muna sa kumukulong mantika. At kapag malutong na, saka ito gagawa ng sauce. Unahing ilagay sa hiwalay na kawali ang margarine. So ito po yung bawang na fresh po. Isabay na ang oyster sauce. Ang pinaghalong sugar, white pepper at chicken powder ang magbibigay ng mas masarap na timpla sa sauce. Ilalagay na po natin yung shrimp. Dito nahaluing mabuti ang hipon para manuot sa loob nito ang lasa ng special seafood sauce. Ito na po yung shrimp na buttered garlic. Nasa pagpiprito rin ang sikreto ng chili garlic crab ni na Jeff. At syempre, ang matamis-tamis na may konting anghang na sarsa nito. Unahin ang bawang. Isang kutya ito kasabay ng sibuyas at siling haba. Idagdag ang oyster sauce bilang pampalasa. At syempre pa, ang kanilang secret ingredients na nagbibigay raw ng aroma sa kanilang dish. Haluin ito ng mabuti hanggang sa pwede nang ilagay ang alimango. Tada! Luto na siya! Susunod sa Pera Paraan, ang kwentong negosyo ni Jeff. Pang soap opera raw ang datingan. Gusto niyo bang malaman kung paano gumawa ng egg drop sandwich? 1 milyong utang na bayaran mula sa kinita sa negosyo. Malakas na ang kita ngayon ng dampa paluto ni na Jefferson. Pero lahat raw ng ito nagmula sa sunod-sunod na pagkabigo at trahedya noon. Nung nag-opening kami, may acoustic band. Dinumog kami ng mga tao. Nakuha namin yung gusto namin. Dumami yung tao, kaya lang. Panahon na yon, kahigpitan kasi noon, pandemic, bawal nga. Nahuli kami. Nakulong kami ng 3 days. Tapos meron kami mga binayarang penalty o fine. Hindi pa dito natapos ang pagsubok sa business journey ni Jeff. Dahil sa isang iglap, naglaho ang kanyang mga naipundar. Nag-open kasi kami noon November 30. Tapos December 15. Nasunog yung pwesto namin. Ang apoy na tumupok sa ari-arian ni Jeff nagkaroon ng ibang kahulugan sa muli niyang pagbangon. Ang apoy ay naging simbolo ng pag-asa, hindi lang sa kanya, pati na rin sa kanyang mga tauhan. Nung nagsara yun, in-acquire namin sila, hinire namin sila. Pero kami yung magsasuffer nung expenses. Kasi lockdown dito, lockdown doon. Kahit sarado kami, kinuha namin sila ng bahay na marerent. Siyempre, yung mga meals nila, sagot namin. Kumbaga, para sa akin, gold yung mga tao eh. Sila yung nagbibuild ng business mo, kaya dapat sila yung alagaan mo kung ano yung mga pangangailangan nila. Kaya naman ang simula ni Jefferson ang dampapaluto, hindi na siya nahirapang maghanap ng mga makakasama. Nagtuloy-tuloy na ang paglago nito dahil sa masarap na luto. Mula sa 20 mil na puhunan noon, kumikita na sila ngayon ng mahigit 100,000 pesos kada buwan. Kailangan lakas ng loob pagdating sa business. Kasi hindi naman lahat talaga nagbo-boom kagad. Kailangan lang natin ng lakas ng loob, tiyaga, sipag, tsaka syempre dasal. Kakayanin natin yun. Ang bawat pagsubok kapag hinarap ng may sipag at tiyaga, nagiging biyaya. Tulad rin sa negosyo, ilang beses ka mang madapa,
Pag hindi ka sumuko, mahanap mo ang masarap na tagumpay kahit pa sa dampa. Mga mamshi, di ba nakakainis kapag hindi perfect yung pagkakabasag ng itlog na lulutuin natin? Well, may napanood ako sa TikTok, sabi ito na daw yung ang solution para sa perfect looking sunny side up. Kaya subukan natin, ha? Buksan na natin ang ating kalan. Ayan na. Tantananan. Tapos, ihuhulog na natin ng itlog. Ihuhulog na natin ng... Ah! Oh my God, ganun ba yan? O, tapos, perfect! Oh, ha? Literal na egg drop ang ginawa ko, ha? Pero ang isang mamshi sa Quezon City, aba, ibang egg drop ang ginagawa. At ito raw ang talaga namang nagpapa-excite sa kanyang exciting na negosyo. Ang mga luto ng itlog na ito hindi na bago sa ating panlasa. Pero nitong nakaraan, pinatunayan nila na kaya pa pala nilang maging extra yummy. Kaya naman ang mga gourmet egg sandwich na ito nag-trending kamakailan. Ito ang egg drop sandwich na nagsimula sa Korea noong 2017. Kaya, kaway-kaway sa K-drama fans dyan dahil dumating na rin ito dito sa Pilipinas. Natagpuan namin sa Quezon City ang isang negosyante na hindi in-ignore ang opportunity na ito. At ngayon, kumikita na sila ng 120,000 pesos to 180,000 pesos kada buwan. Ako po si Joy, owner po ng Tostado po. Naisip po namin sa Tostado, syempre, nung mga nag-Facebook ako, nanonood ako mga K-drama, ganyan. So nakita ko, wow, sabi ko, uso yata ito sa Korea. That time, yung egg drop sandwich. So inisip ko noon, I think papatok siya dito sa atin, sa Philippines. For today's video, ipakikita raw nila sa atin kung paano gawin ang isa sa mga bestseller nila, ang beef bulgogi sandwich. Ihanda na ang brioche bun, garlic spread, butter, 4 na pirasong binati na itlog, beef bulgogi, lettuce, cheese, at sauce of your choice. Hatiin halfway ang tinapay. Ipahid sa magkabilang side ng tinapay ang garlic spread. Makatutulong ito para maging mas maganda ang pagkatusta ng tinapay sa pan. Sunod naman po ang paggawa ng scrambled egg. Lagyan ng butter ang pan. Ibuhos dito ang scrambled eggs. Para mas maging fluffy ang egg, ilalagay lang po natin siya sa gitna. Hatiin sa 8 squares ang scrambled egg at itabi muna ito. Isunod na lutuin ang bulgogi hanggang maging brown ito. Bali tapos na po natin gawin lahat ng niluto natin, pwede na po tayo mag-assemble. Lagyan ng sauce ang tinapay. Isunod ang lettuce, cheese, at kalahati ng nalutong beef bulgogi. Maglagay ng 2 squares ng scrambled egg. Sunod ang sauce at nori. Pagkatapos, ilagay ang natitirang beef bulgogi and top it up with some sesame. Bali gawa na ang ating bestseller na bulgogi. Sa ngayon, mayroon silang 12 flavors ng kanilang sandwich na naibebenta nila from 99 pesos to 159 pesos. Meron din silang egg droplets na may 4 flavors na bite-sized pieces para sa mga hindi makapili ng isang flavor lang. Oh ha? Kahit dito man lang, hindi ka na mahihirapang magdesisyon in life. Hindi na raw bago kay Joy ang pagbebenta kaya masasabi niya na passionan niya ito. Bali, mula nung bata po kasi ako, yung nanay ko po, siya po talaga nagtitinda madaling araw. Sa palengke po kasi, nagtitinda kami sopas, champurado, turon, as in lahat ng mga almusal at saka merienda po. So ako naman, dahil nga lagi ko siya nakikita, syempre pag nakikita usually ginagaya ng bata, no? So ayun po, pati ako na rin nakikisali sa kanya, magbenta-benta, hanggang sa pati ako gusto ko na rin pong magluto-luto. So tinuruan niya ako, and yung mga ginagawa niya, kinakabisa ko po talaga para sa susunod ako naman. Pero itong si Joy, hindi lang puro happiness and joy ang dinanas sa buhay. Nahinto po ako sa pag-aaral kasi syempre broken family po kami, number 1. Syempre walang nagsusustento. And then yung nanay ko naman, may sakit din. So wala rin po talaga. So nag-decide na lang ako na mag-stop.
para kahit pa paano makapagtinda at makatulong po ako sa magulang ko po. Pero katulad ng mga napapanood niya sa K-drama, naniwala raw si Joy na kahit pa dumadaan siya sa hirap, baka naman daw sa kalaunan, bubuti rin ang sitwasyon nila. Kaya naman itong si Joy, pinagpatuloy lang ang pagtitinda hanggang sa dumating ang pandemya. Na-COVID kami lahat. As in, lahat po kami, from my mom, kapatid ko, ako, boyfriend ko, lahat kami sa bahay. Tapos mga bayarin pa, kuryente, tubig. So, kumbaga, bagsak na bagsak po yung sa pera po namin. Walang-wala talaga. From zero talaga, from scratch. Sobrang hirap. Parang wala nang pag-asa ba? Kasi dumating po sa time na, yun po, nakakahiyaman. Pero no choice talaga pag sobrang wala na. Nangungutang talaga kami that time. So, minsan nakakahiya. Ayun po, sobrang bigat lang sa pakiramdam. Pero syempre, di pa rin tayo susuko dahil marami tayong pangarap sa buhay. Dito naisip ni Joy ang pagnenegosyo ulit. So from there, naisipan namin na kung gusto namin mag-business, ibenta na po namin yung mga hindi naman masyado nagagamit sa bahay. And then from there, nakaabot po kami ng 6,000 pesos at yun po yung pinangpuhunan namin para sa egg drop sandwich po. Nakaset po talaga yung isip ko sa business kasi yun talaga yung passion ko. Masaya ko pag ginagawa ko yun. Nag-ala jewel in the palace raw si Joy sa pag-eksperimento sa kusina para ma-perfect ang kanyang egg drop recipe. Noong una raw, sila lang ng kanyang boyfriend na si Jmar ang gumagawa ng lahat. Bagsak po talaga kami sa pagod kasi mula morning po hanggang gabi. Pero tuloy lang po. Dati raw ay masaya na sila kapag umaabot sa 20 ang orders na nakukuha nila sa isang araw. Pero naisip nila na i-post din ito online. Doon po nag-start na pumapalo po kami ng 100 to 120 per day. So sabi ko, grabe, ang laki pala ng kikitain talaga kahit nasa bahay ka lang. Jackpot po talaga. Lalo raw silang ginanahan ng marami na ang nagbigay ng positive feedback sa kanilang produkto. Hanggang sa mga may nagme-message na rin sa kanila na gusto na rin daw subukan ang pagbenta ng kanilang egg drop sandwiches. So ginawa namin, dito po pumasok yung egg drop rebranding. Bali yung mga client na gusto magbenta like sa Ilocos, kahit malalayo pa yan, kayang-kaya like Bohol, yung mga client po kami dyan. Tapos po kukuha sila sa amin, magre-rebrand po sila. Sa ngayon, meron silang more than 100 clients na nagre-rebrand all over the Philippines. Sa halagang 39,000 pesos, may training package sila Joy kung saan ituturo sa clients ang tamang pagluto at pag-market ng kanilang produkto. Maging ang supplies na kinukuha sa kanila ng clients tuwing kailangang mag-restock ng mga ito every week ay may tubo na rin na nakukuha sila Joy. Dahil dito sa Tostado, sa negosyo namin na ito, nagbabago ng buhay namin. Nabayaran ko na po yung utang ko. Umabot din po yun ng halos 1 million. Pero nakakatuwa kasi ang aga po siya nabayaran agad. So, wala na po akong iniisip na bayarin. And then at the same time, syempre, nakakapagbigay po ako ng trabaho sa pamilya ko, sa ibang tao. Sa mundo ng pagninegosyo, minsan din ay hindi kailangang mag-overtake. Malay nyo, isang exciting business pala ang nagbunga ng dahil sa kanonood nyo ng K-drama. Fighting, mga mamshi! Kaya naman, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa